isang magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay nasa panibagong buwan na naman ng taong ito. At para po sa ating pagsisimula, tayo muna po ay sandaling manalangin. Yes, Lord God, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Diyos, sa panibagong linggong ito na inyong pinagkaloob sa amin. Bagaman kami ay magkakalayo, Panginoon, kami ay naniniwala na ang inyong presensya ang patuloy na mararanasan ng bawat sa amin. Salamat po, Diyos, sa mga nakalipas na araw na kami ay patuloy inyong iningatan, ginabayan, at maraming salamat po sa patuloy na pagpaprovide nyo sa aming mga pangangailangan. At dalangin namin, O Diyos, sa araw na ito, patuloy nawa ang pagpapala nyo ang siyang aming maranasan, Panginoon, magmula sa pag-aawitang ito hanggang sa salita na aming mapapakinig. Dalangin namin ang inyong presensya, ang siyang aming maramdaman, O Diyos. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Purihin ka po ang inyong pangalan ang siyang aming itinataas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po ay sama-samang mag-awitan at ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa Panginoon. Hallelujah! Yeah, yeah, yeah! You give me courage to believe and all your goodness I will see. Cause if it had not been for you standing on the side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, hallelujah. To you I lift my offering, oh, and set the heart on higher things. Set my heart on higher things. Cause if it had not been for you standing on our side, where would I be? Where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, oh hallelujah, come on, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace, oh, I'm still jumping. I'm still jumping. I'm still jumping. But by the grace of God. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given
love. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. That by the grace of God. Whoa, whoa, whoa. Hallelujah! Patuloy tayo magpuli sa Panginoon. Oh, praise you, God! Every trial will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every trial will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, and worthy of it all. Come on, praise Him! Praise Him, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. And this is our God. Every tribe sing, praise and glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every trial will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo. Oh, there is no one. Oh, there is no one like our God. There is no one like our God.
There is no one like a God. Oh, wala kang katulad. Katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. There is no one like a God. Oh, there is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. 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 Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Tuloy po tayo sa pagpupuri sa Panginoon at patuloy natin siyang alayan ng isang awitin. Tayo po lahat ay tuloy na kami kanyang pasensya.
maraming salamat sa Panginoon. Magandang araw, Diyos ang nagbigay. Ngayon ay buwan ng Mayo, ikalawang araw sa buwan. Napakaganda po ng May at pangalawang araw ang linggo. So sa araw na ito ay muli tayo ay dadalo sa ating pananambahan. At ating pag-aaralan muli ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Romans chapter 5 verses 1 to 11. Ating pong babasahin, sabi po sa verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagalak tayo sa pag-asa ng kalwalatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi magalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang bunga ng pagtitiis ay pagpapatibay at ang nagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo ibinibigyan ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nung tayo ay may hina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat binilang mangyari na ang isang tao'y mamatay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may pangangahas o mamatay. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuring tayong ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat kung noon ngay tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamagitan ng buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y magagalak na rin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Purihin po ang Diyos sa mga salita na ating binasa at ito'y kanya ng pinagpala. Tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Muli, binigyan po kami ng kaisahang puso, diwa, upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At gayon din po patuloy na takpan mo kami ng iyong banal na dugo. Lalo na ang iyong lingkod na daluyan ng iyong mensahe sa araw na ito. Ikaw ang magsalita sa kanyang bibig, nang sa gayon ang iyong mga salita hindi malapastangan ng mga makikinig, lalo pat ang mga makikinig ay mga mahihina sa kanilang pananampalataya. Panginoon, magpakahayag ka po sa bawat isa. Maraming salamat po at maging sa bawat isa kung saan man sila naroroon sa aming worship online, ay ikaw ang aming mapapurihan. May taas, maparangalan,
at dakila ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa iyo, Diyos Ama. Sa iyo po ang papuri. Ibinabalik namin ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, sa ating binasa sa Romans chapter 5 verses 1 to 11, ay ating pong pansinin ang tatlong bagay na napakabuti sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Ang ating pamagat ay faithful and obedience, katapatan ng pagsunod. Sabi po sa talata, sa verse 8, pansinin po natin ang Romans chapter 1, But Christ died for us while we were still sinner, and by this God showed how much He loved us. Mahal tayo ng Diyos. Ang bawat isa ay minamahal ng Diyos. Bagaman ang tao ay makasalanan, nagkasala, siya po ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pangalawang puntos na ating makikita at mapapansin, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the right of son. Dito makikita po natin at kung ating pag-aaralan at mapapansin, ang sabi po ng panahon na ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan upang abutin ang mga taong mga nais maghanap ng tunay na kaligtasan, ay nagpadala siya ng isang sugo sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo, pansinin po natin, ayon po kay Apostol Pablo, sinulat niya po, sabi niya, I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work saving everyone and believes in Him, the Jew first and also the Gentiles. Ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa upang maligtas ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Maging ito ay Hudyo at ito man ay mga Hintil. So dito makikita po natin na ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan. Sa ating buhay, tayo ay makasalanan. Sa buhay ng tao ay naligaw. Sa buhay ng tao ay nahiwalay sa tamang relasyon sa Diyos. At ang kasalanan ay lumaganap sa buong daigdig. At ang kasalanan ito ay walang ibang makapagliligtas kung hindi ang Diyos sa kanyang ginawang kaparaanan. Faith that will bring the true salvation. Pansinin po natin, tatlong bagay ang ating makikita. Number one, pansinin po natin, it is true faith that righteous person has life. Sa pamagitan ng panampalataya, ang katwiran ng isang tao ay magkakaroon ng isang buhay. So pansinin po natin, ang ating binasa, ang chapter 5 ng Romans, makikita po natin na ang tao ay makasalanan. At ang Diyos ay nagbigay ng isang kautusan upang makita na ang tao sa kanyang pagsunod. Sin was in the world before the laws given to Moses. Pansinin po natin, nang mga panahong iyon ay nanglalangin ng Diyos ang tao, ay wala pang batas. At dahil wala pang batas, tila baga hindi malaman ng tao kung paano at magkakaroon siya ng kaligtasan. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, ay makita po natin sa katauhan ni Adan sa Genesis chapter 4.
pansinin po natin ang ganitong sinasabi. Genesis chapter 4, verses 12 to 13. Sabi po dito, kapag binubungkal mo ang lupa, ito din muling magbibigay sa iyo ng kayang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. Dito pansinin po natin na noong araw, noong panahon ng paglalang, ay makita natin na tila baga walang kautusan, walang batas. At hindi rin nakita natin kung ating pag-aaralan na dito ay naroon ang pananampalataya. Subalit, pansinin po natin sa verse 14. Sabi po dito, ako ngayon itinataboy mumula sa ibabaw ng lupa at ako'y may kukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palaboy at pagala-gala. Sino mang makakita sa akin ay papatayin ako. Pansinin po natin sa verse 15, sabi po dito, at sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi. Sino mang pumatay kay Cain ay 7 ulit nagagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain upang huwag siyang patayin ng sino mang makakita sa kanya. Sa kabila ng ang tao ay nagkasala, ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan na bigyan ng proteksyon upang ang tao ay makahanap ng tunay na solusyon sa pamagitan ng ating Panginoon Hesukristo at sa ating pananampalataya. Pangatlo, pansinin po natin, God does not consider people guilty of sin if there is no law. Hindi kinikilala ng Panginoon na kasalanan ng isang tao ang ginawa niya maliban na walang batas. So dito makikita po natin ang 3 bagay na pinagmulan po ng ating tunay na kaligtasan. Pansinin po natin the 3 grounds for assurance of salvation. And Romans chapter 5 verse 3 to 5, ganito po ang ating mapapansin. Sabi po dito, at hindi lamang gayon, kundi magalak rin tayo sa ating mga kapighatian, sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagpapatibay, at ang nagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Pansinin po natin, kaya ang Diyos ay pag-ibig. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, gumawa ang Diyos ng kaparaanan na ang tao ay magkaroon ng tunay na kaligtasan sa kanyang mga kasalanan. So dito makikita po natin, number 1, sabi po dyan ay, and we are also happy with the troubles we have. Dapat po tayong magalak kung tayo ay may hinaharap na problema. Sa panahon ng taon ito at pangalawang taon na ngayon ng pandemya, dulot ng COVID-19, ay maraming mga kabalisahan ang mga tao. Maraming kinaharap ang mga tao mga problema. Nariyan ang takot, nariyan ang mga batas na dapat sundin ng tao. Subalit, because we know that those troubles make us more patiently. Sabi po dito, ang mga paglalaban na iyon, sa anumang mga kadahilanan, ay alam natin na iyon ay makagagawa sa atin upang matiis natin ang mga bagay.
Kaya kung wala tayo sa Diyos, wala tayo sa Panginoong Hesukristo, hindi natin kayang tiisin. Hindi natin kayang maabot ang kalagayan na tayo ay nasa gitna o nasasadlak sa mga bagay na hindi mabuti sa sanglibutan. Ang pangalawa, and this patience is proof that we are strong. Pansinin po natin, ito po ay tinutukoy ni Apostol Pablo na kung tayo ay nasa presensya ng Diyos kay Kristo, ito po ang katibayan na tayo ay malakas. Dapat mawala tayo ng takot. Hindi po natin dapat maalintana na tayo ay madaig ng anumang kapahamakan dulot ng sakit na COVID because we are in Christ. This is a proof that we are strong. And this proof give us hope. Pansinin po natin, ang katibayan na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Minsan sa ating buhay, makikita po natin na marami tayong mga pagkakataon na nag-aalala. Sabi nga ng iba, kailan ba matatapos ang pandemyang ito? Kailan ba matatapos ang ating hinaharap na suliranin at parang higit ay masyadong lumalala? Ang panahon ay masyadong mapanganib. Katulad ngayon, ang bansang China at saka Pilipinas at ang ibang mga bansang nakapaligid dito at parehas na nais magkaroon ng kapayapaan, subalit anong kapayapaan ang kanilang pinaghahandaan. So dito makikita po natin, and this patience is proof that we are strong, and this proof give us hope. At pansinin po natin sa pangatlo, sabi po dito ay, and this hope will never disappoint. Itong pag-asang ito ay hindi dapat tayo madismaya. Hindi po dapat tayo ay magkaroon ng anumang alalahanin. We know this because God has poured out His love to all full our hearts through the Holy Spirit He gave us. Ang Diyos ay nangako. Ang Panginoong Hesus na bago siya umakyat sa langit, lumuklok sa trono ng Diyos, ay siya ay nangako na magpapadala siya ng banal na Espiritu na magiging kasama at tagapaglingkod at tagapayo at higit sa lahat ng kapayapaan sa buong mundo. So dito makikita po natin ang banal na Espiritu, ito yung pag-ibig ng Diyos na inilagay sa puso ng bawat mananampalataya. Napakahalaga na ang mananampalataya ay mayroong banal na Espiritu na namumuhay sa kanyang puso. Sabi nga ni Pablo, ang ating Espiritu ang siyang naninirahan sa ating katawan, sa ating puso. Because our body, our heart is the temple of God. So dito po, pansinin po natin mga kapatid, at this scripture testified that someday Jesus said, many will came from the east and the west and will take their places of banquet table. So ang pangako ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay babalik. Babalik sa isang pagkakataon na ang tao ay dapat handa. Babalik siya sapagkat kukuhanin niya, titipunin niya sa kanyang kaharian, sa kanyang paghahari ang mga taong matutuwid. Alam po natin na ang tao ay nagkasala, kaya mayroon siyang panawagan, lagi ang magandang balita. Ang scripture ay nagpapatuto sa bawat isa na sinabi ni Jesus, marami ang nagugulumihanan sa ating buhay. Marami ang mga taong naghahanap ng solusyon, pero marami ang kabiguan na nadarama ng tao. Subalit kung tayo ay na kay Kristo, pansinin po natin, una, ito po yung tatlong grounds for being true Christians. Number one, pansinin po natin, this is what God told us, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. So mayroon tayong buhay na pangako. Ayon po sa 1 John chapter 5 verse 11,
ang buhay na ito ay ipinangako ng Diyos nang sino mang lumapit, maghanap ng tunay na buhay ng katotohanan kay Kristo ay magkakaroon ng ganap na buhay, kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Pangalawa, sabi po ni Pablo sa verse 13 ng Romans chapter 5, makikita po natin, sin was in the world before the laws was given to Moses, but God does not consider people guilty of sin if there is no law. Ang Panginoon, ang Diyos, ay alam niya kung sino ang taong para sa Kanya. Alam ng Diyos ang taong makasalanan at alam din ng Diyos ang taong matuwid. Sabi nga ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Ano ba ang binabanggit na walang matuwid kahit isa? Yes, ang lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay lumihis sa landas na nais ng Diyos. Subalit, ang sabi ng Diyos, si Job ay isang taong matuwid. Matuwid sa paningin ng Diyos sapagkat siya ay sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos. Si Job ay ginamit at ginawang halimbawa ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. Si Job, bagaman siya ay ginawan ni Satanas ng mga bagay na hindi mabuti sa kanyang katawan, still si Job ay nagtiwala at sumampalataya sa Diyos. So dito makikita po natin na ang kasalanan ay bago pa ang sanglibutan at bago pa ang batas na ibinigay kay Moses, ay ginawa na ito ng Diyos, kaya hindi niya kinonsider ang kasalanan ni Cain na ito ay kasalanan sapagkat nung araw na iyon, nung panahon iyon, ay wala pang batas. So kung titingnan natin at babalikan natin yun, makikita po natin sa verse 14, ang sabi ng Diyos, hindi ka papatayin sapagkat bibigyan kita ng tanda at ang sino ang pumatay sa iyo ay gagantihan ng makapitumpong ulit. Dito makikita po natin na this is what God told us. Ito ang sinasabi ng Diyos kung paano tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. Sa pangatlo, pansinin po natin ay ang layunin ni Pablo na makuha at magkaroon. Sa verse 1 and 2, pansinin po natin, sabi po dyan, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya'y nakalapit tayo sa Diyos, sa biyayang ito na sa atin pinanindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Pansinin po natin ito. The purpose of Christ getting that what has getting. We see everybody of those three words and of assurance. Dito makikita po natin ang tatlong bagay na ito na ang patutuo ng Diyos ay totoo at ang pangako ng Diyos ay totoo at ang sinumang humahanap sa Diyos ay bibigyan ng tunay na assurance. Number 1, pansinin po natin, he talk about having peace with God. Dito makikita po natin na ang pagsasalitang ito sa talatang ating binasa ay patungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan. Pangalawa, pansinin po natin, sabi diyan ay he talk about an access into permanent standing in grace. So dito nakikita po natin na ang patungkol sa daan papunta sa totoo o permanent na biyaya na nagmumula sa atin. Bagaman sa panahong ito ay maraming mga suliranin, maraming mga problema, maraming mga kinatatakutan ng tao, pero hindi nagpapabaya ang Diyos.
hindi ang Diyos nagbibigay ng problema sa mga taong tapat, sa mga taong sumusunod sa kanyang mga pinilit mga tinawag, higit sa lahat gumagawa ng kanyang kalooban. At pangatlo sa po dyan, he talk about also a joy or an exulting and the hope of the glory of God. Dito makikita po natin na ang kapayapaan at ang kagalakan ay makakamta natin dahil ang pag-asang ito ng kaluwalhatian ng Diyos ay ipinangako sa atin. Maaring ang tanong natin, pansinin po natin, maaring ang tanong natin, how we must read Romans chapter 5, verses 1 to 11. Sabi po dyan, and we look carefully purpose of the scripture. Tingnan po natin ang napakahalagang layunin ng scripture. Una, pansinin po natin, sabi po dyan ay, you have true assurance in your salvation, why should you happy? Bakit tayo'y magkakaroon ng kagalakan? Sapagkat tayo ay may tunay na kaligtasan. Sa verse 3, pansinin po natin, mayroon tayong tunay na kaligtasan. At hindi lamang gayon, kundi magagalak tayo sa ating mga kapigatian. Sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Pansinin po natin ito, napakahiwaga ng salita ng Diyos na dapat tayong magalak sapagkat ang kagalakang ito ay ang bunga ng pagtitiis ng bawat sumusunod sa Diyos. With your true faith in Him, He give us the proof of strong patience. So, kapatid, kaibigan, mga mahal sa buhay, kung mayroon tayong tunay na pananampalataya sa Kanya, binigyan tayo ng katibayan na magkakaroon tayo ng tunay na pagtitiis. Ang pagtitiis ay hindi nabibili. Ang pagtitiis ay hindi nagkakaroon ng bagot, kung hindi ang pagtitiis ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pansinin po natin, makita po natin, in this hope will never disappoint us because God has poured out His love to fill our heart through the Holy Spirit He gave us. Pansinin po natin to, ang Diyos ibinuhos sa atin ang kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay pinagkaloob sa ating puso na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nanirahan sa atin. Ito ang ating kakayahan. Ito ang power upang tayo ay maging mapagtiis, maging mapagtiyaga, at maging mapaghinahon sa lahat ng bagay. Justification is invisible. Pansinin po natin, hindi po natin nakikita ang katotohanan ito because it is all just word. And makikita po natin, he talk about justification by faith. Romans chapter 4, makikita po natin ang kasaysayan na ang pagtitiis ay isang bagay na pinatunayan ng Panginoong Hesus sa atin. Sa pamamagitan ni Abraham, pansinin po natin sa verse 1 ng chapter 4 of Romans, ang mga ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap na sa pamagitan ng mga gawa ay mayroon din sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. So ang panampalataya ni Abraham ay hindi itinuring na sumusunod sa kautusan. Bagkus ang kanyang pananampalataya ay tunay at nagpapakita na ang Diyos ay hindi niya nakikita pero siya ay sumasampalataya sa nais mangyari ng Diyos para sa kanya. We are all sinners, made right simply by faith. What is the true faith? Pansinin po natin, we are all sinners.
Lahat tayo ay nagkasala. Ginawa tayong matuwid simply because we are faith to do good works to God promise. So dito makikita po natin na ang bagay na ating pinanampalatayanan ay totoo. Kaya ang pananampalatayang ito na mayroong kakibat na katotohanan, pagtitiis, pagtitiwala, ito po'y ating mapapansin at makikita. It is just believing in the Word of God, just simple trust. Sa verse 5, pansinin po natin, ang sabi diyan, at hindi tayo binibigyan ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa atin. Pansinin po natin ito, mga kapatid. And chapter 5 of Romans will now can be sure we've received it. Sa chapter 5 na ito, makikita po natin na ang pag-ibig at ang hiwaga ng kasaysayan ng katotohanan ng Panginoon at ang kanyang biyaya ay atin na itong tinanggap. Pansinin po natin, number 1, makikita po natin, you don't get a gold certificate from heaven. Hindi tayo makakakuha ng certificate na tayo ay mayroong ginto sa langit. Would not that be great? If an angel came down and said, here is your certificate as long as you have this. You know, pansinin po natin ito, have eternal life. Ang gold certificate natin, ito po ay isang tunay na kaligtasan na nakalaan sa atin sa langit. But God doesn't do that. Instead, He gave us those words. Pansinin po natin, at sa verse 2, sabi po ni Pablo, I am not a real Christian. Ito po isang kwento, isang halimbawa. There's the truth of the same faith. How can I know for certain that my faith is real? Dito makikita po natin isang kwento. Sabi po ng isang magkaibigan, ako ay sa aking talambuhay bilang isang mananampalataya ay hindi pa ako nakaka-encounter ng problema. Ang problema ay marami akong naririnig sa maraming mga mananampalataya. Subalit ako ay hindi ko nakikita at hindi ako nagkakaroon ng problema. Kasi lahat ng bagay ay aking ginagawa. Maging sa sanlibutan ay aking ginagawa bilang isang Kristiyano. Alam mo ang sabi ng isa? Sabi niya, kaibigan, kaya hindi mo nakikita ang problema, hindi mo nakikita ang anumang mga suliranin sapagkat kasama mong si Satanas na gumagawa sa iyong buhay. So walang problema dahil kasama niya si Satanas. Sabi po dito, I am a real Christian. There's the truth of the same faith. How can I know the certain that my faith is real? The story is about some people came to church for years and the temptation came and they will feel away. And it seemed like they've lost their salvation. Pansinin po natin ito. But I heard of doctrine saying, once you save, always save. But what about this person? Is my faith is genuine? Kung atin pong titingnan ang sinulat ni Apostol Lucas dito po sa chapter 13, makikita po natin ang ganito sa verse 6. Chapter 13, verse 6, ang sinulat ni Apostol Lucas ay ganito po. Sabi po dito, isinasalaysay niya ang talinhagang ito. Ang isang tao ay may isang puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. Siya ay pumunta upang maghanap ng bunga roon, subalit walang makita. Sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tingnan ninyo, 3 taon na akong pumupa rito na humahanap ng bunga,
sa punong igos na ito at wala akong makita. Putulin mo ito, baka sinasayang natin ang lupa. Dito makikita po natin sa verse 8, sabi po dito, at sumagot siya sa kanyang Panginoon, hayaan mo muna na sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung ito ay magbunga, sa susunod na taon ay mabuti. Subalit kung hindi, maaari mo na itong putulin. Mga kapatid, ang Kristiyano ay inahambing sa puno. Kumusta ikaw? Ano ba ang iyong bunga? Namumunga ba ang iyong pananampalataya? Ilang bunga ba ang iyong nadadala sa may-ari ng ubasan? At papaano ka namumunga? Dito makikita po natin ang tatlong bagay, ang dalawang bagay sa storyng ito ng kaligtasan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang pamumunga ng isang puno ay kailangan may pataba. Kailangan dinidilig. Kailangan binibigyan ng pansin ng nag-aalaga. Sa bawat isa sa atin, mga Kristiyano, mayroon tayong mga nag-aalaga. Maaring nag-alaga sa atin ay manggagawa sa ubasan ng Diyos. Maaring ang nag-aalaga sa atin ay isang pastor sa iglesia upang malaman kung alin ang tama na bunga. Dito kung atin titingnan sa mga talatang ating binasa, makikita po natin na ang tao ay palaging sinusubok. At sa ating kapanahonan sa pagsubok po, pansinin po natin ay hindi makapamunga ang isang puno hanggang siya ay kasama ng sanglibutan na gumagawa ng hindi mabuti. Number 1, pansinin po natin, bakit po ba? So, medyo nalinsada. Ayan. Okay. So, kung titingnan po natin, ang bawat tao ay sinusubok. Ang bawat mananampalataya ay sinusubok. Ayon po sa Lucas chapter 8, verse 11 to 14, makikita po natin doon sa ating kasaysayan na binasa sa chapter 13, mapapansin po natin na ang tao ay sinusubok. Ang mananampalataya ay laging nasa bingit ng pagsubok. Dalawa po ang tinuturing na pagsubok ng Biblia. Pagsubok na upang makita kung gaano matatag ang iyong pananampalataya. At pagsubok na kung papaano mapagtatagumpayan ang iyong problema. Ang sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan kung ikaw ay nagtatapat sa iyong pamumuhay. Pangalawa, pansinin po natin, sabi po dyan about assurance of salvation. Ang kaligtasan ay hindi sa ating sariling mga pagsisikap. Ang kaligtasan ay hindi maaring bilhin. Ang kaligtasan ay hindi po pwedeng mahanap kahit saang tabi. Ang kaligtasan ay makikita sa magitan ng pananampalatayang may katapatan sa Diyos. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sabi po doon, ang kaligtasan, naligtas ka sa magitan ng iyong pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos at yung pananampalataya, ito ay bigay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa iyong sariling gawa upang magmapuri ka sa iyong ginagawa. How about I know that I am not fake Christian and will last? Ano daw, paano ko raw malalaman na ako ay hindi fake na Christian? Alam niyo po, may mga tatlong uri ng Kristiyano.
Kung titingnan po natin ang Romans chapter 16, makikita po natin doon ang tatlong uri ng Kristiyano. Yung Kristiyanong laging gutom. Ang kanyang Kristo ay ang kanyang tiyan. Ang Kristiyanong nagpapanggap na siya ay relihiyoso upang makapanlinlang sa kapwa mananampalataya. At may tunay na Kristiyano na anuman ang mangyari, sumusunod sa palatuntunan ni Kristo. Pangatlo pong bagay, pansinin po natin, ang sabi po diyan ay suffering in life. How many life be with peace? If I am suffering all those trials, and then there's a treat of suffering in life, there are some people sitting around me right now that are going through unbelievable trials. So pansinin po natin, sa ating kapaligiran, marami pong ganitong mga uri ng mga hindi kapanipaniwala ng mga Kristiyano. Pero dapat po sa atin bilang tayo ay tunay na pinili ng Diyos at tinawag bilang mga anak, dapat po tayo'y magpakatatag. Dapat tayong malakas, dapat po tayong patuloy na maglilingkod sa Kanya. Pangapat po, sabi po dyan, will preserve. Dito po, how can I know that I will finish my life serving with God? Sabi po ni Pablo, ang tanong niya po, papaano ko ito mapagtatagumpayan at matapos ang aking buhay sa paglilingkod kay Kristo? Number one, pansinin po natin, by keeping your faith with perseverance. Manatili tayo sa ating pananampalataya na mayroong pagtitiis. Pangalawa, sabi po niyan, I always think there's a promise in faith. Sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang sabi po doon, ang pananampalataya na siyang katuparan at kaganapan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ang ating pananampalataya ay nakikita natin sa pamagitan ng ating pagsunod sa ating tunay na paglilingkod sa Diyos. At ang pangatlo, I don't just want to start, I want to finish the race. Huwag ka, kaibigan, kapatid, kamanggagawa, huwag ka pong magsimula na hindi mo kayang tapusin. Sabi ni Pablo, I want to finish the race. Nais ko nang pumunta, makasama ko si Kristo, subalit ang nais ko ay matapos ang takbuhin na nakaatang sa aking balikat. Sa ating pong pagtatapos, makikita po natin, ang sabi po dyan, that now the issue of the terrible trait of shame Christian is not something that I asked your pastor. Have invented this something that the Word of God took a great deal about. If you look, James chapter 1, verse 22, do what God's teaching says. Don't just listen and do nothing. When you only sit and listen, you are fooling yourself. Huwag ka pong makinig lamang. Kung hindi, gumawa ka po ayon po sa nais ng Diyos na nakaatang sa iyo. Pansinin po natin, sabi po dyan na the good news, pansinin po natin, shows how God makes people right with Himself. Ipinakikita ng Diyos ang kabutihan sa mga tao, sa Kanyang halimbawa. God's way of making people right begin and ends with faith. As the Scripture says, the one who is right with God by faith will live forever. Napakabuti po ng Panginoon. Sa Kanya pong pangako, ang sinuman makikinig at ang sinumang gumagawa ay magkakalakip at maingatan ang kanyang pananampalataya, siya ay magbubuhay, magpawalang hanggan. Maraming salamat po mga kapatid, maraming salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Ito po akin.
Samot dalangin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob. At nakahanda naman na pa kanina ang ating mga lupang katawan na ihandog na sa Panginoon. Tayo naman po ay magbabasa muna ng word para sa pagkakaloob. Ang sabi po sa 2 Corinthians 9, 6-7, ang sabi po ay, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Sa 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, salamat po Panginoon sa mga nagdaang araw na kami po ay nagtagumpay sa pananalangin, sa pagbabasa ng iyong mga salita at sa pagkakaloob. Salamat po sa lahat ng mga hanap buhay na ipinagkakaloob mo sa lahat ng mga kapatid. At yung hindi pa po nakakahanap ng hanap buhay Panginoon, pinagkakatiwala po namin sila, nawa po sila ay makasumpong ng nararapat na trabaho para sa kanilang manamahal sa buhay. Kaya po sa mga sandaling ito, Panginoon, ay dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng magkakaloob. Ang lahat po ito na aming kaloob, Panginoon, ay iyo pong basbasan. Ito po ay maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon, at hindi ito po ay maging kabawasan sa amin. Kaya salamat, Panginoon, ito po ay aming aalay sa iyo, ang aming mga kaloob. Ito po ay basbasan ninyo upang ito po ay maging pagpapala sa mga gawain sa iglesia. Ito po ang aming dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory po at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, naging ang pinakamahinang kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tama, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos,
give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath
Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa langitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan. Maraming salamat sa Banal na Espiritu na siyang nasa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa bawat isa na nakikinig. Maraming salamat sa iglesyang ito, sa kabuuan ng kongregasyon, na patuloy na ikaw ang Diyos na aming sinasamba at dinadalanginan. Ikaw ay aming napuri, Ama. Ikaw ay aming napasalamatan na itaas po ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Sa araw na ito, patuloy, Ama, na itinatas ko po sa iyo ang bawat isa. Saan man sila naroroon sa aming worship service online, ikaw po, Panginoon, ang siyang Diyos na binigyan mo kami ng kaisahan, na makinig at patuloy na magpuri sa magitan ng multimedia. Maraming salamat po sa iyo, Diyos, at ginamit mo po ang iyong lingkod daluyan ng iyong mga salita. Patuloy na ikaw po ang siyang mag-ingat, maghari sa buhay ng iyong iglesia. Sa araw na ito, tinatas ko rin sa iyo, Diyos, ang aming mga kapatid na hindi po namin nakasama. At sana nga po sa mga darating na panahon na araw ng aming panambahan ay sila man ay aming makasama, nang sa gayon ay sama-sama kaming magpuri, sama-samang maitaas at maparangalan ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa iyong iglesia. Nagpapatuloy ang gawain at patuloy na binibigyan mo ng kapayapaan, kagalakan sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat sa pamunuan ng iglesia ng Dasmariñas City Gospel Christian Church, ang mga elders, ang council, gayon din ang mga deacons and deaconess. Maraming salamat po sa buhay nila na ginamit mo na daluyan ng iyong pagpapala at ginagamit mo sa iyong ubasan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa iyong mga manggagawa, sa mga pastors, sa mga lay pastors, o Diyos, na iyong binigyan ng tiwala na ipangaral ang iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyo. Tinatas ko rin sa iyo, Panginoon, pinasasalamatan ko ang buhay ng bawat isa, maging ang mga kapatid na nasa ibayong dagat. Dalangin ko nga po, Diyos, na iyo pong pagpapalain, iingatan, papatnubayan, at gagamitin din mo po sila sa isang gawain na makapagluluwalhati po sa iyong dakilang pangalan. Gayon din po, Diyos, nilalapit ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid, ang mga mahal sa buhay, ang mga miyembro ng bawat iglesia, ang may mga karamdaman, o Diyos. Anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, anuman ang kanilang karamdaman na hindi po namin naunawaan, hindi po namin nalalaman, subalit ikaw ang Diyos na nagbibigay kagalingan. Ipuin mo, Panginoon, ang kapatid ni Rafi Baladad sa kanyang karamdaman na ngayon ay nasa ospital. Patuloy, O Diyos, na gamitin mo po ang iyong lakas, gamitin po ang iyong kapangyarihan. Ipuin mo po, Diyos, ang kanyang kagalingan, sapagkat hindi po namin maunawaan kung ano po ang kanyang karamdaman. Subalit gumamit ko pa, Panginoon, ng instrumento, ang doktor at ang medisina na iyo pong ibibigay sa kanya. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pangunguna ng iyong mga lingkod sa araw na ito. Ang pag-aawitan, gayon din po ang mga tumutugtog ng musika, maging ang aming nagdidirect sa aming programang ito,
maraming salamat po sa buhay nila na iyo pong pinagpala at iningatan at nakapaglilingkod sila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa operator, maraming salamat po sa lahat. Higit sa lahat, Panginoon, ang bawat isa na miyembro ng iglesyang ito. Patuloy nga po kaming pagkaisahin ng Panginoon. Patuloy nga po kaming ingatan. Patuloy nga po kaming ipagkakaloob mo po sa amin ang lahat ng kapayapaan, kagalakan ng aming paglilingkod. Gayon din po ang aming bayan, maging ang banta ng COVID-19, Panginoon, patuloy na ikaw ang siyang katatagan ng bawat isang sumasampalataya sa iyo, sapagkat ikaw ang nangako na walang anumang mangyayari sa mga bagay na aming kinatatakutan kung kami ay nagtitiwala sa iyo. Kaya maraming salamat po, O Diyos, na sana nga po ang pandemyang ito ay matapos na, kung hindi man ay ilayo mo po, Panginoon, ang bawat iyong mga piniling mga anak at tinawag sa iyong ubasan. Maraming salamat po sa iyo at gamitin mo po maging ang aming pastora at maging ang gawain ng iglesyang ito katulad ng mga kababaihan sa darating na linggo. Patuloy, Diyos, na ikaw ang magbigay sa kanilang buhay at kagalakan ng paglilingkod. Gamitin mo po ang bawat isa at patuloy na makaranas po kami ng biyaya na nagbubuhat po sa iyo. At bago po kami matapos sa programang ito ng aming pagsamba, inaasahan po namin, tinatanggap po namin ang biyaya ng kapayapaan na nagbubuhat po sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Ingatan mo kami. Ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakaniya nawa ang kalwalatian, ang kagalakan, karangalan, at ang kapangyarihan, at ang kapamalaan, bago pa ang lahat ng panahon, ngayon at magpakailanman. Amen. Awitin po natin ang tatlong amen.